Ang nakaraan. Matapos mapatay ng ating bida ang Legion Commander ng mga Orc, inubos na ng hukbo nila ang lahat ng mga Orc na lumulusob ngayon sa Winter Castle. Nakarating sa kaharian ng Leonberg ang matinding digmaan na kahaharapin ngayon ng Winter Castle, dahil nagpadala ng sulat si Vale Bolorhard at humihingi ito ng tulong sa hari, kaya lang hindi ipinadala ng hari ang pangunahing hukbo ng Leonberg, bagkus mga mersenaryo at mga patapong mga tao lamang ang binigay nitong tulong. Kaya lang sa pagdating ng ikalawang prinsipe, nagsabi ito na pupunta siya at isasama niya ang hukbo ng kaharian, ito ang hiling niya sa hari. Ika-35 na kabanata. Matapos ng pagpupulong, kinausap ng hari ang kanyang anak na ikalawang prinsipe at nagsabi ito na bago dumiretso ng Winter Castle dumaan muna ito sa probinsya ng Elen. Dito ay sinabi niya na pinagpanggap niya ang mga ilan sa Iron Lions ng Central Army bilang isang mersenaryo, para makasama ng ikalawang prinsipe sa pagpunta nito ng Winter Castle. Iba ang pinapakita ng hari sa harapan ng mga basalyo nito, iyon ay dahil hindi lahat ay mapagkakatiwalaan, pero ang nasa puso niya ay hindi talaga dapat mawasak ang Winter Castle, kaya kailangan itong protektahan. Yumuko ang isang ito at nagpakita ng paggalang sa plano at desisyon ng kanyang ama, tatandaan raw niya ito. Kaya lang habang sinasabi ng hari ang mga katagang iyon, may kung anong bagay ang gumugulo sa kanyang isipan ngayon. Nagtanong ang anak, "Ama, kung plano naman po pala ninyo na ipadala ang Iron Lions at Central Army bakit ganun ang mga sinabi ninyo sa harap ng mga maharlika?" Tanong ng anak, na ang isang ito ay nakakunot ang noo. Sinagot niya ang tanong ng anak, na kung agad niyang sinabi roon na ipapadala niya ang pangunahing hukbo ng kaharian sa Winter Castle, tiyak na iisipin raw ng imperyo na may ibang hangarin ang kaharian ng Leonberg. Maaari raw mag-isip ang imperyo na bumubuo ng isang sandatahang lakas ang kaharian ng Leonberg bilang pag-aklas nito laban sa imperyo, kasama ang hukbo ng Winter Castle, kaya makakahanap raw ng butas ang imperyo para wasakin ang kaharian ng Leonberg. Ganon ang mga naging kilos ng hari sa pagpupulong na iyon para lang pagkaingatan ang kaharian, at hindi bigyan ng pagkakataon ng kalaban na imperyo na sirain sila, iyon ay dahil sa panahong ito mas malakas na ang imperyo kaysa sa kaharian ng Leonberg. Agad na hinawakan ng hari ang balikat ng kanyang anak, isang hawak na nagpapakita na para bang ito na lamang ang natitira niyang pag-asa. Agad niyang tinawag ang pangalan ng kanyang anak, Maximilian, tawag nito na ang kanyang mukha ay talagang parang problemado ito ng malaki. "Ano po yun kamahalan?" sagot nito sa tawag ng kanyang ama, na alam niya na may itatagubilan ito sa kanya. "Kailangan mong magpatuloy sa tapat at tamang landas anak. At ang mga tapat na naglilingkod pa rin sa kaharian ng Leonberg ay kusang loob ng papanig sa iyong panig," sabi nito. Dagdag pa ng hari, para raw makuha ni Maximilian ang lahat ng puwersa, kailangan raw manatiling buo pa ang Winter Castle, dahil sa oras na mawasak ito, tiyak na rin ang pagbagsak ng kaharian ng Leonberg, at sumagot ito na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para protektahan ito. "Hindi ito madali anak," sabi ng hari, iyon ay dahil ang tito ni Maximilian na si Vale Bolorhard ay nanumpa na ibibigay nito ang kanyang boto o panig sa unang prinsipe at iyon ay si Adrian Leonberg. Nagbigay pa ng babala ang hari, na ang Hilaga raw ay posibleng maging isang lugar ng kanyang mga kaaway, dahil nga ito ay pabor sa unang prinsipe, kaya lang naguguluhan itong si Maximilian. Iyon ay dahil bakit ganon ang pakikitungo ng kanyang ama sa kapatid nito, gayong parte rin ito ng kanilang pamilya at tagapagmana pa. Agad nagalit ang isang ito, na para bang may tinatagong masamang loob sa kanyang panganay na anak na si Adrian. Sabi pa ng hari, huwag mong kakalimutan ito Maximilian, tandaan mo kung anong klaseng tao ang kapatid mong iyon, dahil hindi basta-basta ang ginawa niyang paglagay sa alanganin sa ating kaharian. Dito ay binanggit ng hari kung paano ibinenta ni Adrian ang kapalaran o hinaharap ng kaharian ng Leonberg sa imperyo o sa mga kalaban nito. Nangatwiran pa si Maximilian, pero ama, si kuya ay 13 taong gulang pa lang po noon, hindi pa niya ganun kaalam ang kanyang mga ginagawa, kaya lang tumalikod na ang ama at ayaw na niyang pag-usapan pa ang naganap. Kaya lang talagang mukhang napakatindi ng ginawang kalokohan ni Adrian, dahil gigil talaga sa galit ang isang ito. Dahil tandang-tanda pa rin daw niya at paulit-ulit raw niyang nakikita ang mga nangyaring iyon. Galit ang hari dahil ang kanyang mga malalakas na kabalyero, mga nilalang na siyang magdadala sana sa tugatog ng tagumpay ng Leonberg ay nawasak sa kanyang harapan.
Galit na galit ito dahil ang tanging pag-asa niya ay nawala na, dahil nasira o nawasak ang mga mana rings ng kanyang mga kabalyero. Sa tuwing pumipikit ang hari, palagi niyang nakikita ang tagpong ito, na kung saan ang kanyang panganay na anak ay nasa pewter ng mga kalaban. At ang kinagagalit ng husto ng hari ay ang malademonyong ngiti nitong isang ito, na talagang natutuwa sa pagkawasak ng kanilang malalakas na kabalyero. Pinagtatanggol pa rin ni Maximilian ang kanyang kuya, sabi nito na nabalitaan niya na nagsisi na raw ang kayang kuya, at nabakitaan rin niya na nakagawa ito ng napakalaking resulta sa Winter Castle, kaya lang sabi ng hari na hindi raw nagsisi si Adrian, nakalimot lang raw ito sa kanyang nagawa. Lumingon pa ito kay Maximilian na talagang nanggag-ala-iti sa galit, kahit pa raw itaya ni Adrian ang buhay nito, at maging mahusay sa paggamit ng espada wala na raw halaga ang lahat ng iyon. Dahil ang kanyang mga tapat at malalakas na kabalyero ay hindi na makakagamit ngayon ng mana rings, hindi rin naman niya magawang sabihin sa mga ito na pag-aralan ng mana heart na ginagamit ng mga mabababang UT ng mga nilalang tulad ng mga mercenary. Sabi pa nito na kahit may 1,000 tulad ni Adrian, hinding-hindi raw magagawa nitong palitan ang mga tapat niyang tauhan na nawasak na. Umalis ka na at pumunta ng Hilaga bago pa manjay alam ang mga Montpellier. Wala nang nagawa ang isang ito. Yumuko na lang ito ng tahimik at malungkot, dahil talagang nagkaroon ng malaking lamat sa pagitan ng unang prinsipe at ng kanilang ama. Lumipas ang mga oras at sandali, agad nang ang naglakbay ang ikalawang prinsipe patungo sa Winter Castle, at hindi sila pwedeng mag-aksaya ng oras, dahil napakadelikado ng sitwasyon sa Hilaga. Kaya lang sa kanilang paglalakbay talagang ramdam ang tindi ng hirap ng mga ito, iyon ay dahil napakatindi rin ng lamig at hangin rito. Ang mga ito ay hindi makapaniwala sa tibay ng ikalawang prinsipe, ito ay si Captain Antoine ng Silver Fox Mercenary. Ang isang ito naman ay mula sa Iron Lion Knights, Vice Commander, Shasu Erham Killinger, matatag rin at hindi nagpapatalo sa tibay ng prinsipe. Masyadong malayo at nakakapagod ang paglalakbay nila papuntang Winter Castle, dagdag pa sa pahirap ay ang lamig ng hangin at snow sa lugar na ito. Okay lang po ba kayo kamahalan? Tanong ni Erham sa ikalawang prinsipe. Kaya lang para ipakita ang tunay na pamumuno hindi ito pwedeng magpakita ng kahinaan sa mga sandaling ito, at nagsabi na kailangan nilang magmadali. Nakangiti itong sumagot na mukhang malapit na raw sila sa Winter Castle. Kaya lang habang nagpapatuloy sila, may nakasalubugan silang mga manlalakbay, at alam nila na ang mga ito ay mga umalis sa kanilang bayan at kailangang lumipat ng ibang lugar. Agad na nag-utos ang isang ito na kausapin ang mga taong iyon sa kung anong nangyayari bakit sila umalis. Nagtanong sila kung ang mga taong ito ba ay galing ng Winter Castle, na sumagot nga na galing ito ng Winter Castle. Nagpaliwanag pa ito na ang Count raw ng Winter Castle na si Vale Bolorhard ay nag-utos na magsilikas na ang lahat ng taong bayan bilang pag-iingat kung sakaling lumala ang sitwasyon. Hindi rin alam ng mga taong nakasalubong nila kung anong ganap sa frontline ng digmaan, basta pinalikas na sila, kaya ang prinsipeng ito ay kinakabahan na ngayon sa bigat ng sitwasyon sa Hilaga. Kaya sumagi sa isip nito na isa lang ang dahilan kung bakit nag-utos ng ganun si Count Vale Bolorhard, na naiisip raw ng Count na posibleng mawasak ang Winter Castle sa digmaang kinahaharap nila, kaya kailangan ng magmadali ng mga ito. At hindi nga nagtagal ay tanaw na ng mga ito ang Winter Castle, na natatakpan ng hamog ng snow. Kaya lang kung kailan palapit na sila biglang lumakas pa ang bagyo ng yelo sa lugar na ito, kaya hirap na hirap silang humakbang ngayon. Dito ay may naririnig na boses ang isang ito, hindi niya makita ang mga taong nasa paligid tanging boses lamang ang naririnig. At may patuloy na humahakbang ngayon, nagmummer siya, at sinisigaw ang awitin o battle cry ng Bolorhard. Ayun na nga, ang mga ito nga ay mula sa Winter Castle, at sumisigaw ito ng kanilang chant para patatagin ang kanilang pangkat sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Dito ay agad nakilala ng pangkat ng prinsipe na ang mga nakasalubong nila ngayon ay mga sundalo ng Winter Castle, na sinisigaw ang awitin ng Bolorhard. Nagulat ang isang ito nang may makita silang pangkat malapit sa kanila. Dahil doon, agad nag-utos ang tumatayong leader sa kanyang mga tauhan na huminto at bumuo ng isang linya, na nakaharap ngayon sila sa ikalawang prinsipe. Ang isang ito ay si Jordan, ang ikatlong Legion Commander ng 17th Platoon Ranger ng Winter Castle, at nagbigay galang rin ito kaagad sa ikalawang prinsipe.
Ikinagalak ni Maximilian ang makita nito si Jordan na mula sa Balorhard, na nagpaliwanag naman itong si Jordan na nagpapatrol raw sila ngayon. Agad itong nagbigay ng payo sa ikalawang prinsipe na kapag ganito raw katindi ang bagyo rito sa Hilaga, kailangan raw iwan ang mga wagon nila, para hindi mahirapan sa pag-akyat sa Winter Castle. At ayun na nga, ganun nga ginawa ng ikalawang prinsipe, at ginabayan rin sila ni Jordan papunta ng Winter Castle. Ang captain sa likuran ng ikawalang prinsipe ay naiinis sa mga sundalo ng Balorhard dahil sigaw ng sigaw na para raw mga baliw, na itong si Maximilian naman ay nagtanong kay Jordan kung ano raw yung sinisigaw ng kanilang pangkat, paulit-ulit raw kasi. Dito ay nagpaliwanag itong si Jordan na iyon raw ay military chant ng kanilang pangkat, o ang tinatawag nila ng Hymn of Winter. Nagpaliwanag pa si Jordan na kapag inaawit raw nila iyon, ang kanilang katawan ay umiinit at parang hindi nila ramdam ang lamig. Nagpaliwanag pa si Jordan na ang nag-compose raw ng awitin na iyon ay ang unang prinsipe, kaya nagulat itong si Maximilian na kuya niya ang gumawa noon. Nagkwento pa itong si Jordan sa pinagdaanan ng unang prinsipe nung pumunta ito sa Winter Castle, na ganito rin daw ang panahong iyon, napakalaks ng bagyo, tapos may buhat-buhat pa raw ito ng isang sundalo na hindi na makalakad, buong araw raw itong binuhat ni Adrian. Kaya tumatawa si Jordan na buti raw hindi ito nangyari sa pangkat ng ikawalang prinsipe, kaya wala na silang babuhitin pa, kaya lang nagtataka itong ikalawang prinsipe bakit laging bukang bibig raw ng mga ito ang kanyang kuya. Nagtataka pa siya bakit raw sa tuwing binanggit ng mga ito ang kanyang kuya ay tuwang-tuwa ang mga ito, masaya na para bang anggan ng loob. Dito ay, nabigla si Jordan na ang blizzard ay bigla na lang nawala, kaya makakatuloy na sila ng mabilis papunta ng Winter Castle. Muli na namang nagkwento ito na madalas raw ganito nangyayari pag malapit na sila sa Winter Castle humihinto ang blizzard, ganito rin daw ang nangyari sa unang prinsipe sa pagpunta nila rito, nagkukwento ito na talagang tuwang-tuwa. Nagulat talaga itong si Maximilian bakit ganito na lang ang mga tao rito sa kanyang kuya. Dito ay unti-unti nang nagbubukas ang tarangkahan ng Winter Castle, at masayang ipinapakita ni Jordan ang sitwasyon ngayon ng kanilang teritoryo. Nang bumukas ng buo ang tarangkahan kinilabutan ang mga ito sa kanilang nakita. Ayon naman pala, dahil tumabad sa harapan nila ang masalimuot na sitwasyon rito, maraming bangkay at dugo ang nasa sahig sa loob ng kastilyo ng Balorhard. At mapapansin rin ang mga pader ng Winter Castle na may mga patsi-patsi ng mga bakal na minadali ang pag-ayos sa mga ito. Kitang-kita rin nila Maximilian ang mga bangkay ng mga orc na nakakalat sa paligid, na hindi pa rin naaalis sa mga sandaling ito. Kaya talagang kinakabahan ng malala ang isang ito, hindi pa nagsisimula ang laban niya pero ramdam na niya ang tindi ng digmaan at labanan sa lugar na ito. Bigla pang natigilan ito nang may boses siyang marinig na tumawag kay Jordan. Iyon ay walang iba kundi ang unang prinsipe na si Adrian. Nagtanong ito kung ano raw ginagawa ni Jordan rito sa harapan ng tarangkahan ng Winter Castle na dapat ay nagpapatrolya ang mga ito. Dito ay makikita na hindi maganda ang mood ni Adrian, at napakaraming dugo sa kanyang armor na mula sa mga napatay nitong halimaw. Sabi ni Jordan, "Huwag mong sabihin sa akin kamahalan na inubos mo na naman ang mga kalaban?" Naninas naman si Adrian, sabi nito, "Oo." "Tumigil ka nga, napakarami mong sinasabi," sabi nito, na si Arwen ay nagulat sa kanyang nakita sa likuran ni Jordan. Dito ay nagtanong si Adrian kung sino ang mga kasama ni Jordan, na para bang hindi niya kilala ang kanyang kapatid. Masayang nagsabi itong si Adrian, "Aba, mukhang dumating na ang karagdagang tulong natin mula sa kaharian," na si Jordan naman ay naguguluhan, kaya napatingin ito sa unang prinsipe, at sabay lingon rin papunta sa ikalawang prinsipe, na nagtataka na para bang hindi magkakilala ang dalawa. Sabi ni Jordan, kamahalan ng taong ito ay ang ikalawang prinsipe, si Prinsipe Maximilian. Sabi pa ni Jordan, kamahalang Maximilian, ito naman po si kamahalang Adrian ang unang prinsipe, pakilala nito, na si Adrian ay nagulat. Nagtanong si Jordan kung bakit hindi raw magkakilala ang dalawang ito, na ngayon nga ay nagkatitigan ang dalawang ito sa isa't isa. Napahawak pa sa baba nito si Adrian, at napasabing may kamukha raw si Maximilian. At napangiti pa itong bigla, dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon. Iyon ay dahil ang kanyang ikalawang kapatid na sumunod sa kanya ay kamukhang kamukha ng kanyang matalik na kaibigan noon, na isa ring Leon Burke,
ang nilalang na talagang nakasama niya ng matagal sa pakikipaglaban sa mga malalakas na kalaban at mga halimaw, si Maximilian raw ay mukhang reincarnation nito. Sa ngiting pinakita ni Adrian, ano kayang binabalak nito? Aalisin kaya nito ang mana rings ng kanyang kapatid at papalitan ng mana heart? Hanggang sa muli.